Teka, bakit ba akong tumatawa? Ano na naman ba tong kalokohan na to? Aba malay ko sa iyo pa rin, Kulas. Bigla ka na lang dyan tumatawa ng walang kadahilan-dahilan. Siguro crazy ka. Ako? Crazy? That's impossible. Alam mo, masaya lang ako kasi tapos na tong mga palabas-palabas ng mga babaylan na yan. Sila na rin mismo ang sumira sa pangalan nila. Noong araw, ginagalang din namin yung mga babaylan na yan kasi nga, mas masisipag sila kaysa sa aming mga pantas. Mas madalas silang nakikita kasama ang mga tao, mga antingero at albularyo. Pero parang sa daigdig na ito, parang sa panahong ito, ibang-iba yung mga babaylan, mga joke. Ay, masaya lang ako kasi tapos na yung duelo nila Amongsen tsaka nung mga pabedang mga babaylans. Ano kaya ang gagawin sa kanila nung fairy tale? Paparisahan kaya sila tsaka yung buong asosasyon? Malay natin kung anong gagawin. Hayaan na natin yung mga diwata doon. Sigurado ako kakastiguhin yun ng reyna ng mga diwata. Pinagkatiwalaan pa naman sila dito sa mundo ng mga tao. Tapos malaman-laman nila inaabuso pala ng mga babaylan ng kapangyarihan nila. Abay minamaliit pa nila yung mga antingero at mga albularyo na dapat, in the first place, unang-una sa lahat, tinutulungan nila para mas mapag-ibayo ang karunungan at kalakasan at makatuwang sa pagpapabalanse ng mundong ito. Pero ibang ginagawa. Yung iba, masyadong mapangmata, nagpapaganda, parang inuubos yung oras, pagpahid ng rejuve sa muka. Hindi ko namang sinasabi na yung babaylan ng lupa yun. Pero, tingnan mo, natalo tuloy siya ni Paring Zen. Ngayon, hindi na kayang humarap sa atin. Bakit? Nahihiya siya ng sobra? Bagay lang yun sa kanya. Masyado siyang mayabang at mapang-alipusta. Huyo siya ngayon sa akin. Kulas, tama na. Ano ka ba? Nariyan siya. Naririnig yung mga pinagsasabi mo. Bakit? Dapat lang naman marinig niya. Sayang naman tong pagdadaldal ko dito kung hindi maririnig ng babaeng yan. We deserve an apologizing. Anong we deserve an apologizing ang pinagsasabi mo dyan? Tumahimik ka na lang. Nakakaawa naman. Oo nga, Kulas. Maawa ka naman. Ako ayos lang sa akin na palagi mo akong inaalipusta at minamaliit. Pero maawa ka naman sa dalaga. Hindi niya naman sigurong intensyon talaga ang gawan tayo ng masama. Saka baka naman nagsisisi na siya sa mga ginawa niya dahil sa mga naganap ngayon. At bakit? Hinihingi ko bang opinion mo, Niltaba? Porket maganda lang yan at nagre-rejuve. Tinutulungan mo dat. Pinagtatanggol mo pa. Huwag mong sabihin na gusto mo ring maging kagaya niya. Gusto mo ring lumaklak ng glutatayon para mawala yung mukhang lechon mong kulay. Totoo naman ang mga pinagsasabi ko Hindi ba? Balak pa nga nilang tapusin tayo kasi nga mahihina tayong mga nilalang at hindi daw kapantay ng isang babaylan at mga miyembro ng kultong ito. Anong nangyari? Kung hindi dahil sa atin, di napahamak na sila. Sana'y natapos na yung mga buhay nila. Di nabawasan sana ng toxic sa earth na to. At kayo naman, lalong-lalo ka na babae. Hoy, tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita Siguro naman natutunan mo ng leksyon mo dito sa mga naganap. Masyado kang mapagmataas. Masyado kang nagmamayabang. Pinasok na yung utak mo ng hangin. At tingin mo sa aming mga hindi babaylan at hindi miyembro ng kulto mo, mahihinang nila lang. Kinain mo lahat ng mga sinabi mo. Pasalamat ka, mabait kami, tinulungan ka namin. Hoy, masyado ka namang malahas magsalita. Isa pa, kung magmayabang ka, akala mo naman ikaw yung tumulong sa amin. Wala ka namang ginawa kundi ang kumuda dyan. Itong si Zen ang tumulong upang maligtas ang buong kulto. At itong si Rosa, anong pinagmamalaki mo? Parang gano'n na din yun. Kita mo, magkamukha lang naman kami ni Paring Zen. Kaya parang ako na rin yung tumulong sa inyo. Huwag mo nga ibang usapan.
Paring Kulas, hindi ka bang kinilibatutan dyan sa mga pinagsasabi mo? Anong kamukha mo si Among Zen? It's so far away. Si Kulas naman, magbibiro ka na lang yung karimari-marim pa. Huwag mo namang binababoy yung itsura nitong si Papa Zen. Sige, pagkaisahan niyo ako. Pag ako naligo, huyo kayo talaga lahat sa akin. Baka makakita niyo ang pinakagwapong nilalang sa balat ng lupa. Pasalamat nga yung si Paring Zen, hindi pa ako naliligo eh. Yak, pinagmalaki mo pa talagang hindi ka pang naliligo, Paring Kulas. Siguro, kilo-kilo na yung lebag mo sa katawan. O bakit? Huwag kang maingay dyan. At saka maliligo naman ako pagkatapos ng misyon natin. Naniniwala kasi ako na malas daw yung paliligo habang nasa misyon na kagaya nito. Kailangang manatili ang lahat ng enerhiya sa ating katawan. Pag naligo ako, mababawasan ang aking powers. Kile-kile powers? Paring Kulas, pasalamat ka talaga. Tumatalab pa sa'yo yung mga potions natin. Para hindi kang mag-amoy. Nakikiamoy na nga lang sila, magre-reklamo pa sila. Abay, masamang manners yun. Dapat magpasalamat sila. Teka nga Paring Zen, ano bang nangyari dun sa dragon na yun? Abay, ang ganda pa naman ng itsura, parang ang gandang gawing alaga. Bigla na lamang naglaho. Pasensya ka na pero hindi ko ring alam ang kasagutan dyan. Basta ang alam ko, natalo na yung mga babaylan. Isa pa, maraming salamat din dito sa mutyang ito. Dahil dito, kaya siguro nagawa kong manalo. Akala ko ba sabi mo yung mutya na kinuha nung fairy tale yung nakatulong sa'yo? Ibig sabihin, niloloko mo lang siya sa prank? Ang galing mo talaga, Boss Zen. Nagawa mong lukuhin yung diwata na yun. Saan ba galing yung mutyang hawak mo? Parang kakaiba yung sobrang pagkaitim niya. Parang ngayon ko lang yung nakita ang gamit mo. Teka lang. Ako'y nalilito. Akala ko ba mga bagong kaibigan kayo nitong si Zen at ang kaibigan nyo ay si Valentina? Bakit kung magsalita kayo, parang akala nyo dekada nyo ng kaibigan nitong si Zen? Sino ba talaga kayo? Ano ba talagang nalalaman nyo tungkol dito sa lalaking to? At ikaw naman Zen, ano yung mga nakita kong ginawa mong pakikipaglaban? Kailan ka pang natuto ng ganun? Ay, mister. Oo nga naman. Tama aring si Officer Gwen. Anong klaseng pagkikipaglaban ba yung ginawa mo kanina? Akala ko ba pinacheck mo na dyan sa gabay mo. At saka, Gwen. Hindi ba matagal ko nang sinasabi sa'yo. Nagsasanay ako bilang isang magaling na antingero. Matagal nga akong nagstay dun sa kabundukan para lang masanay. Tapos ikaw naman yung hindi naniniwala. Tapos ngayon, parang kasalanan ko pa na natalo ko yung mga babaylan. Gagalit ka ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Pero, basta. Kung dati ko pang alam yan, di matagal na kitang kinukulit para naman sinasamahan mo ako sa mga ginagawa kong misyon. Nakakatakot yung ibang ginagawa kong pagtugi sa mga kriminal. Tapos ikaw naman, teka, kung gayon, kumpirmado na, ikaw talaga yung tinatawag nilang vigilante, ano? Dati, 50-50 pa yung pagdududa ko, pero ngayon, naniniwala na ako. Ikaw nga yung pasaway na yun. Hay. Hindi ba? Bata pa tayo. Sinabi ko naman na sa'yo na pangarap ko ng maging antingero. Wala namang problema na maging pulis ka. Kahit pang gusto ko makasama kang, alam mo na, makipagsapalaran, manugis ng mga aswang. Pero wala Mas gusto mo yung bayani ka. Mas gusto mo yung kilala ka ng mga tao bilang lingkod ng batas ng gobyerno. Malamang, kasi dahil dito, mababayaran ko ang mga gastusin ko sa bahay. Mababayaran ko yung mga pangangailangan ko. Mabibili ko ang mga gusto ko. Bukod doon, magkakaroon ako ng secured na future.
kapag naging antingero ako o tingerang kagaya mo, ano naman mapapala ko dyan? Hindi namang sinasahuran ng gobyerno yan. Hindi rin binabayaran ng mga tinutulungan. Tapos, kung ano-ano pang anik-anik ang ginagawa, mamumundok pa. Para ka ng rebelde niyan. Kita mo na to, pinintasan mo pa yung profesyon ko. Hindi ba kung hindi dahil sa pagiging antingero ko, baka patay na tayong lahat dito. Tsaka wag mong maliitin ang pagiging antingero, no? Malayo ang mararating ko. Maraming lugar pa akong mapupuntahan. At tsaka marami akong matutulungan kumpara sa'yo. Hindi ko naman sinasabing pangit ang pagpupulis-pulisan mo, pero masyadong baduy para sa akin. Hep. Tama na yung usapan nyo. Paring Zen, hindi ba mas dapat unahin natin ngayong kausapin yang si Miss Rejob, yang si Babaylan ng lupa? Natalo natin siya sa laban. Nailigtas natin sila sa kamatayan. Hindi ba dapat biglan tayo ng pabuya niyan? Tulungan tayo para mahanap yung sino ba yun? Si Maria. At saka pakainin ulit tayo ng mga masasarap na karne, yung nasa kusina nila. Para man lang kahit papano mabigyan ng sukli yung ginawa nating pagtulong at sakripisyo sa kanya. Ang hirap nun paano kung napahamak tayo at namatay? Anong tayong namatay? Si Zen lang naman ang nagbuwis ng kanyang buhay at nagsakripisyo ng kaligtasan para sa amin. Kung makaangkin ka ng karangalan at tagumpay, akala mo ikaw yung nasa harap ng labanan. At saka, ano pa bang problema? Nakapagpahanda na kami ng makakain. Kayo na lamang ang inaantay na matapos sa mga usapan nyo. Isa pa, haharap sa hapagkainan ang babaylang si Rosa. Kaya naman ayusin mo ang pag-uugali mo at asta sa harap ng hapag. Ayun naman pala madali naman pala kayong kausap. Paring Zen, doon na natin ipagpatuloy ang ating mga pagpaplano sa ating hinaharap. Mabuti pa kumain na muna tayo at nagutom ako dun sa laban ng ginawa mo. Nakakagutom kayang manood at nakaka-stress. Teka nga, paring Calixto, hindi ba tutulungan mo kami para mahanap si Maria? Total, tapos naman na yung suliran ninyo dito sa lugar nyo at mukhang happily ever after living after na yang si Miss Babaylan. Bakit hindi mo na lang kaming tulungan? Ituro mo sa amin kung saan naroroon yang si Maria para naman makababa na kami dito sa kabundukan nyo. Teka nga muna, Iho, Zen, ipagpaumanhin mo kung sasabat ako sa usapan niyo. Ngunit ibig ko lamang malaman, saan mong nakuha yung mutya na tila bang walang kahirap-hirap niyong isinuko at iniabot doon sa diwata? Nararamdaman ko ang kakaibang uri ng lakas na nakapaloob doon. Bakit hinayaan mo na lamang ang diwata na kunin niyon sa'yo? Karapatan mong tumanggi. Ikaw ang pinili ng mutya na yon upang maging kanyang tagapangalaga. Iyan din ang iniisip ko at gustong itanong dito kay Among Zen. Bakit hinayaan niya na kunin nung fairy tale na yun yung makapangyarihang mutya? Hindi ba? Hindi namang gumagamit ng mutya ang mga dewata. What if gamitin niya yun sa masama o kaya gamitin niya sa ibang bagay? Sabihin nyo, natatakot lamang yung diwata na yon. Nakita niya kung paanong inilampaso nitong si Zen yung mga babaylan. Kaya naman, marahil naiisip niya na kung mananatili sa pangangalaga ni Zen yung mutya, baka magkaroon sila ng problema pagdating sa kalakasan niya. Kaya siguro bago pang mangyari ang ikinakatakot nila, inagapan na ito ng diwata at agad nang kinuha yung mutya. Sa palagay ko, hindi nila tayong pinagkakatiwalaan. Bakit? Dahil sa mga tao tayo? Dahil sa mas matataas sila kumpara sa atin? Dahil sa tingin nila wala tayong sapat na kakayahan at hindi tayong karapat-dapat para magtaglay ng ganong kapangyarihan? Aba, ang sasama naman pala ng ugali nila.
Hoy, paring Kulas, haka-haka lang yun. Hindi naman yun yung sinabi talaga nitong si Detective. Ang sabi niya, bakit? Ibig sabihin, maski siya, nagtataka, nagtatanong. Ikaw naman konklusyon agad ang alam mo. Advance kasi ako mag-isip, paring Mino. Tara na, unahan na natin sila doon sa bandihado. Tingnan mo, ang juicy ng mga karne. Alam mo, kung hindi natin mahanap yung si Maria, ayos lang. Bawing-bawi na tayo sa puhunan. Maibaw. Tungkol nga pala sa kahilingan nyo na mahanap si Maria. Ikinalulungkot ko ngunit hindi ako maaaring umalis dito sa aming templo sa kasalukuyan. Ngunit siguro ay matutulungan ko kayo gamit ang batong ito kung saan nagtuturo ito ng mga espesyal na tao sa kabundukan. Sa pag-ilaw ng kulay berde, ibig sabihin, mga natural na residente ng kabundukan ang makikita nyo o nasa paligid. Ngunit kapag ito'y umilaw ng kulay dilaw, ibig sabihin nito, mga dayuhan na nilalang ang maaari nyong makaharap. Maaaring iniisip mo ay masyadong matrabaho at mahirap dahil nga sa napakarami na ng mga espesyal na uri ng tao ang nagtatago dito sa kalikasan, dito sa mismong bundok ng Tres Maria. Subalit naniniwala ako na ang hinahanap nyo, ang taong si Maria ay hindi isang uri ng espesyal na tao. Sa makatuwid, sa sandaling magliwanag ng ilaw na kulay pilak ang batong yan. Ibig sabihin noon, may mga ordinaryong tao ang nasa kapaligiran. At posible na si Maria nga ang matutukoy nyo. Makakatulong yan upang maiwasan nyo ang pagkikipaglaban sa mga espesyal na uri ng tao. Oras na magliwanag at magpalit ang kulay niyan. Maaaring nasa loob sila ng 1 kilometro na distansya mula sa inyo. Sapat upang magawa niyong umiwas at makagawa ng aksyon upang hindi nang makalaban pa ang mga espesyal na tao. Alam ko kung gaano kasakit sa ulo kung iisa-isahin niyo sila. Bukod pa doon, may mga espesyal na uri ng tao sa bundok na ito na mas malalakas kumpara sa mga babaylang nakalaban mo. At hindi mo na sigurong gugustuhin pa ang sila ay makaharap. At sa palagay ko ay mahalaga ang batong ito. Bakit ibinibigay mo ito sa akin? Ang totoo niyan ay hindi galing sa akin ang batong yan, kundi sa babaylan namin. Kung mapapansin mo, ang ukit sa batong yan. Personal na nilikaya ng aming babaylang si Rosa upang matulungan ang kanyang nasasakupan na maiwasan ang panganib na dulot ng mga dayo sa kabundukang ito. Dalawa lamang ang katulad niyan. Ang isa ay nasa kanya. Sa makatuwid, ipinagkakatiwala niya sa iyo ang kabiyak na bahagi ng bato. Kagaya nung paano niyang ipinagkatiwala sa iyo ang natatanging mutya na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga ninuno na ngayon ay walang kaabog-abog mong ibinigay sa diwata. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun sa kanya? Si Rosa na lamang ang natitira sa kanyang angkan at yun ang natitirang alaala niya. Ngunit wala na siyang magagawa. Wala na rin kaming magagawa. Kung hindi mong ibinigay yun sa diwata, maaaring pagmulan pa yun ng kaguluhan. Doon naman ay napatitig itong si Zen. Sa babay lang si Rosa. Sa mga sinambit nitong si Calixto, doon niyang nalaman ang kwento sa likod ng mutya na nakatulong sa kanya upang mapuksa ang mga babaylan at matalo ang elemental na dragon. Makikitang nakayuko lamang si Rosa na wala ang tikas ng tindig nito
nawala ang malakas na aura at presensya. At ang tila bang mayabang na dating nito. Naroroong tila isang mahiyaing dalaga na lamang ang nakikita ni Zen, na kahit na ang magsalita at makipagkwentuhan ay hindi magawa. Ito'y sa kadahilanan na batid ni Rosa ang kanyang pagkukulang at kahinaan. Labis ang kahiyaan niya at hindi niyang lubos maisip na ang taong pilit niyang minamaliit ay siyang mismong tao rin na nagligtas sa kanila. Oo nga paring Zen, dapat hindi mo binigay dun sa fairy tale yung mutya na yun. Kasi sigurado ako, ipagkakaloob niya lang naman yun sa sasabihin nilang, ikaw ang karapat-dapat na magtaglay ng mutyang ito para ingatan. Ganon naman yung mga diwatang yan, hindi naman nilang pananatilihin sa kanilang mundo ng matagal ang mutya. Dahil sa tungkulin ng mga mutya ang magbigay suporta sa mga tao o sa mga may karunungan sa buhay na salita. Kaya ibig sabihin nun, walang intensyon talaga yung fairy tale na yun na itago at ilayo sa mga tao yung mutya. Pagkos siguro nga totoo yung sinabi ni Defective. Baka ayaw lamang nila na lumakas ka ng sobra. Kaya inilayo nila yung mutya na yun sa'yo. Baka insecure sila. Baka natatakot sila na kagaya ng mga babaylan. Pati sila. Pagtitiklupin mo. Kung gayon, ibig mo bang sabihin higit na mas mahalaga ang mutyang yun kumpara sa karangalang hatid ng pagiging babaylan para kay Rosa? Ano bang mga bagay ang handa niyang ipagpalit para maibalik sa kanya ang mutyang yun? Naku po, naririnig mo ba ang sarili mo, binata? Kakatapos pa lamang ng dilubyo at unos na nangyari dito sa templo. Ngayon, tinatanong mo na naman kami kung ano ang handang isakripisyo ni Rosa para lamang maibalik ang mutya. Unang-una na, ikaw ang may sala. Bakit ibinigay mo sa kanya o sa diwatang yun ang mutya na ipinahiram lamang sa iyo ng aming babaylan? Nagmagandang loob na si Rosa upang matulungan kang manalo sa laban. Pero sa halip na magpasalamat ka, sa halip na ingatan mo ang mutyang pinakatatangi niya, walang pangihinayang mo man lamang itong ibinigay doon sa diwata. Ni hindi mo man lamang itinanong kay Rosa kung papayag ba siya. Tama na yan. Huwag niyo nang kagalitan pa si Zen. Tama naman ang ginawa niya. Dahil kung nalaman ng diwata na sa akin nagmula ang mutyang yun, maaaring halongkatin niya pa ang aking nakaraan at maaaring masira pa ang ngalan ng aking angkan dahil sa mutya na iniibig nilang makuha. Kaya naman, mas tamang sabihin na tinulungan pa tayo ni Zen. Tinulungan niya ako para hindi mapahamak sa diwata. Kung yan ang sa tingin mo ay tama, at kung yan ang sa tingin mo ginawa nitong binata, bueno, ipagpatawad mo, Zen, kung ano man ang nasabi ko. Nako, ano ka ba? Wala yun. Sanay na ako, tsaka ginagawa mo lang naman yun para ipagtanggol itong si Rosa. Pero huwag kayong mag-alala. Pato lang naman yun. Ano ka ba, Zen? Napaka-insensitive mo naman. Bakit mo naman sinasabing bato lang yun? Malinaw naman yung mga sinabi ng mga kasamahan niya. Isang mahalagang bagay yun para kay Rosa. May sentimental value. Hindi mo bang alam yun? Napakamanhid mo naman. Ano ka ba, Gwen? Tama naman yung sinabi ko. Bato lang naman yun. Ay, iho. Hindi ba't isa kang antingero, Kaya naman, huwag mong tawagin na isang simple at ordinaryong bato laang ang isang mutya, Lalong-lalo na kung mga espesyal na mutyang uri ito. Ay, ako ang nanghihinayang, Bakit mo ba kasing ibinigay yon doon sa diwata? Porket napakaganda, sexy at nakikita pa yung tambok ng puwet, Kahit naman ikaw siguro,
Mahihipnotis mo ng ganda nun at saka ng alindog ng katawan ng dewata. Parang ang nakakapanlawan tignan. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Nakakapangilabot naman kayo. Parang nagdadalawang isip na akong makasama kayo sa trabaho. Huwag kang mag-alala, Officer Gwen. Ang layo mo naman doon sa fairy tale. Hindi naman matambok yung puwet mo. Parang pinalansya nga eh. At saka, wala ka namang boobs. Kaya huwag ka nang mag-alala. Hindi kang pag-ikay-interesan niyang dalawang yan. Hindi ba? Tama ako, paring Tunyo? Paring Karding? No comment. Wala akong sinabi Abala ka dyan. Ay nilinisan ko na ang aring bolang kristal ko. Patay ka pa rin, Kulas. Tingnan mo. Mukhang nagsa-super science na yung si Officer Gwen. Anong sinabi mo? Ba't parang galit na galit siya sa'yo? Parang gusto ko niyang patayin. Oo nga no. Teka nga, ano bang nasabi kong mali? Kayo naman, ang papangit ng usapan nyo, ang pangit yung kabanding. Bahala nga kayo dyan. At doon naman ay biglang dumating ang dalawang kalalakihan. Hawang nakaitim ito at nakasaklob ang mga mukha. Nakaluhod lamang ito ng bahagya at nakaharap sa kanilang babaylan. Magsalita kayo. Anong balita? Bakit naririto ang dalawang yan? Huwag mong sabihing may masamang nangyayari sa kagubatan ito. Magpapakita lamang ang dalawang espiya na yan kung malalagay sa alanganin ng buong kabundukan. Teka lang. Dalaga, ikaw, prinsesa ng mga waya, nasaan ang iyong amang hari? Doon ay nagtaka naman itong mga kasamahan ni Zen, maging si Prinsesa Luna. Bakit bang itinatanong ng matanda kung nasaan ang kanyang amang hari? Bakit itinatanong nito kung ano ang kalagayan? Bakit mo namang hinahanap yung amang hari niya? Huwag mong sabihin na mahilig ka sa mga hari at balak mong asawahin yon. Yun nga ang problema. Hinahanap namin at nawawala daw. Mukhang nagtatago at kinakalaban yung mga espesyal na tao. Nako, masama ito. Ibig sabihin, Hi, good evening po sa lahat. Ako po si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story, ang same narrator po ng Ang Bantay. Ako po ang author, narrator, writer at producer ng kwentong alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandindang na antingero, kung saan exclusive na mapapakinggan nyo lamang po sa ating Midnight DJ Tagalog Horror Story channel. Kung hindi ka pang nakasubscribe sa ating channel at narating mo na ang parteng ito ng ating video, mangyaring pakipindot naman po ng ating subscribe button at ishare na rin po natin ang video. Kung mahilig ka po sa ganitong uri ng mga kwento, i-click ang notification bell icon at piliin ang all upang manatili kang updated sa bawat kwentong inilalapag natin. Yun lamang po mga ka-midnight at pumalik na po tayo sa ating istorya. Kagalang-galang na babaylan, naririto kami upang iulat ang aktibidad ng mga espesyal na tao. May mga bagong dating at tila yatang may mga dala silang kagamitan sa paghahanap ng mutya. Ibig namin kayong balaan na maaaring sa mga susunod na sandali, makuha nila ang mutya ng kabundukang ito. Ang mutya ng Hunyango. kailangang kumilos at mapigilan sila. Kapag nakuha nila ang mutya ng Hunyango at ginamit nila ito sa kasamaan, alam nyo na po ang mangyayari sa bundok na ito. Magiging madilim ang kinabukasan ng lahat ng naninirahan dito. Kung gayon, nangyayari na nga ang ikinakabahala ko. Nagaganap na. Ang kalapastanganan ng mga espesyal na tao. Hindi na silang mapipigilan pa. Hindi na nilang tatantanan pa ang paghahagilap sa mutya ng Hunyango. Tika. Ano ba yung mutya ng Hunyango?
May mutya ng itim na hunyango eh. Para sa naman yung mutya ng hunyango na yan? At saka, ano naman ang ugnayan yan dito sa kabundukan? Huwag mong sabihin na yan ang nagsisilbing proteksyon at gabay ng bundok na ito. Tama ka. Ang mutya ng hunyango ang isa sa pinakamatandang mutya sa mundong ito na nangangalaga hindi lamang sa kabundukang ito, kundi sa ilan pang kabundukan na nagkalat sa buong mundo. Ito ang sentro, ang Tres Maria. Ngunit sa oras na gawin ng mga espesyal na tao ang kanilang pakay at gamitin sa kasamaan kung ano man ang balak nila sa mutyang iyon, siguradong maaapektuhan ng ilan pang kabundukan sa sandaigdigan. Maghahari ang kasamaan. So, ibig sabihin kailangan lang natin kunin yung mutya bago nilang makuha. Tama ba ako? Parang kung magsalita ka dyan para ka lang bibili ng candy sa tindahan tama naman ang sinabi ni Paring Zen Wala tayong ibang kailangan gawin kundi kunin yung mutya na pinag-aagawan ng mga espesyal na tao. Oh, ganun kasimple. Ano bang pinaghihimutok mo dyan, Paring Panchingko? Bakit? Parang totoo naman ang sinabi ni Paring Panchingko. Kung magsalita naman ito si Zen, kana mo naman dadaputin mo na lamang yung mutya na tinutukoy nila. Mahirap kunin ang mutyang yun, At saka isa pa, bukod doon, sigurado ako merong nagbabantay sa mutya. O edi, tapusin yung bantay ng mutya para makuha yung mutya. Too simple problem being complicated. Ha? Tama ba yung English ko, Paring Zen? Paring Kulas, ang galing mo talagang mag-English na ngayon Mukhang beleb na naman ako sa'yo. Ay nako, hindi lahat nadadaan sa biro, tawanan at mga ganyang kalukuhan, Kulas. Tama itong si Pacheco at itong si Palibre. Hindi basta-basta, lalong-lalo na kung isang makapangyarihang mutya na kumokontrol at nagbibigay ng suporta sa ilang lugar dito sa ating daigdig. Ibig sabihin lamang noon ay isang malakas na uri ng bantay ang naroroong nananatili at nagpapanatili sa kaligtasan ng mutya. Teka lang. Ako'y nalilito pa. Ang ibig sabihin ba nito? Dahil hinahanap mo ang hari ng mga waya, Ninang, ipaunawa mo nga sa akin. Ang ibig kong sabihin nito, siya ang nakakaalam sa kinaroroonan nitong tinutukoy niyong mutya ng hunyango? Mismo. Sinasabing iisa lamang ang pinagkakatiwalaan ng tunay na kinaroroonan ng mutya. At dahil sa ang mga waya ang pinakamatatandang nilalang na namamalagi sa kabundukang ito, kaya naman ang kanilang pinakapinuno o sa madaling sabi, ang hari, ang pinapasahan ng karunungan at kaalaman sa tunay na kinaroroonan nito. Isang impormasyon na pinapasa mula sa isang hari patungo sa panibagong hari o pinuno ng kanilang tribo. Tama ba ang mga sinabi ni Ninang? Luna, ayos ka lang ba? Mukhang naglalakbay na naman ang isipan mo. Maring Luna, ayos ka lang ba? Ayusin mo naman ang sarili mo. Abay, kanina ka pang tulala dyan. Hindi makakatulong yan sa paglalakbay natin. Tsaka narinig mo ba yung mga pinag-usapan natin? Yung tungkol sa ama mong hari. Kailangan nating matukoy kung nasaan siya. At siya lang parang nakakaalam kung saan naroroon yung mutya ng hunyango na yan. Kailangan nating mahanap yan at maibalik sa dapat nitong kinalalagyan. O kung magpupumilit yung mga espesyal na tao na yan, edi for good na nating kunin. Better na mapasa atin yun kaysa mapasa kanila. Tama ba ako, Paring Zen? Prinsesa Luna,
Nauunawaan kita. Alam kong nag-aalala ka lamang sa ama mong hari. Ngunit, ang pag-aalala mong yan ay hindi makatutulong sa ating lahat. Dahil kailangan namin dito ng iyong isipan, ng iyong presensya. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan nating matukoy sa lalong madaling panahon kung nasaan ang iyong ama upang maiwasan natin na magtagumpay ang mga espesyal na uri ng tao. Ang pinagtataka ko lamang, wala namang kakayahan ng mga espesyal na tao sa paggamit ng anumang uri ng mutya o mga bagay na may kinalaman sa buhay na salita sa mga antingero at albularyo. Ngunit hindi lang naman limitado sa mga karunungan ng antingero at albularyo ang maaaring paggamitan ng isang mutya. Maaari din itong pagmula ng kakaibang kalakasan sa tamang proseso. Ibig kong sabihin, ang pagpatay sa mutya at pagkuha ng espiritu nito. Isang ipinagbabawal, isang napakasamang gawain, ang pagpatay sa isang mutya. Ngunit iyon lamang ang nakikita kong dahilan at kaparaan ng naiisip ng mga espesyal na taong ito upang pakinabangan ang maalamat na mutya ng bundok ng Tres Marias. At kapag nangyari yun, isusumpa ang mundong ito ng mga diwata. Pero aminin man natin at sa hindi, kahit pang mapasakamay ng mga diwata ang mga mutya, lalong-lalo ng mga pinakamakapangyarihang mutya, wala pa rin katiyakan na mapapangalagaan nila ito. Dahil sa walang limitasyon ng karunungan ng tao, lalong-lalo na kung mga espesyal na uri na ito. Sinong makapagsasabi? Maaaring isa sa kanila ang may kakayahan upang magpalipat-lipat ng dimensyon. At paano kapag napunta sila sa mundo ng mga diwata? Siguro medyo imposibleng pakinggan na ang isang nilalang na mula sa mundo ng mga tao ay magawang magpalipat-lipat ng dimensyon, ang magawang maglakbay sa mundo ng ibang nilalang. Parang isang fairy tale, parang isang alamat, parang panaginip at pangarap lamang. Pero sa tingin ko naman, may tao o may nilalang na may kakayahang ganun, di ba? Isang nilalang na kayang magtungo sa ibang panig ng mga dimensyon. Isang nilalang na kayang sa kanyang kagustuhan mamasyal sa iba't ibang uri ng mundo. Parang Zen, hindi ba't ikaw... Ikaw ang number one. Diba paring Kulas? Yun ang gusto mong sabihin? Si Among Zen ang number one nating tagapagligtas at mandirigma. Ay nako paring Kulas, ito kainin mo na lang to. Puro kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Di ka nga Among Zen. You mean to say, ibig mong sabihin ba? Makikipagkarera tayo sa mga special na child ay special na tao? Alam mo, hindi maganda yung experience namin dyan nung hinabol kami ng mga special na people. Diba, Bebebeng? Tama si Jimeno. Doon pa lamang sa Pulang Krisologo, nang makasama namin sila Bruno, sa palagay ko, may mga espesyal na tao nang umaali-aligid, lalong-lalo na nung naglakbay kami at nakilala namin si Ninang. Masyadong laganap na ang mga activities ng mga espesyal na tao na yan. Bukod pa doon, iba't iba ang kanilang kakayahan, iba't iba ang kanilang mga kapangyarihan. Oh, nakita mo? Tama si Bebebeng. Parang mga abnormal yung mga espesyal na mga tao. Kung anong gusto nilang gawin, ginagawa nila tapos mapagsamantala pa sila. Pero ang most scary of them all, kumakain sila ng mga haswang. Kaya nga takot na takot itong si Nenang. Hoy, anong takot na takot? Hindi akong natatakot sa mga espesyal na tao na yan.
nakakaligtaan niyo yata kung sino ako. Hindi ba parang Jimeno? Siya yung may daladala ng mga buslo na may lagay na mga espesyal na tao? Gusto niya nga kainin eh. Teka nga, asa na kaya yung mga yon? Ano na kayang ginagawa ng kapitan? Sa tingin nyo, buhay pa kaya yung kapitan na yon, yung tumulong sa atin? Wala naman tayong ibang kaparaanan na maaaring gawin. Bukod pa doon alam kong may mga sarili-sarili kayong mga dahilan. Huwag niyo sanang isipin na ginagawa ko to para lamang sa kasiyahan. May mga buhay ang nakataya dito. Kailangan nating matulungan sila Luna. Isa pa, kapag napasa kamay ng mga espesyal na uri ng tao ang mutyang yun, parang hindi akong matutuwa. Baka habang buhay kong pagsisihan at isipin kung ano ang posibleng maranasan ko kung ako ang makakahawak ng mutyang yun. Sinungaling! Kitang-kita sa pagmumukha mo parang Zen. Gusto mo lang gawin yon kasi palagay mo exciting. Knowing you, tingnan mo naman yung pagmumukha mo. Parang sabik na makaharap na yung mga kalaban natin. Tapos sasabihin mo para tumulong lang sa mga nangangailangan. Komedyante ka din ano? Kung ito ang kalagayan ng kabundukang ito, kailangang kumilos kaagad. Kailangang mapigilan ng mga taong yun. Kung maaari lamang, ay burahin na sila sa pag-iral sa mundong ito. Dahil inumpisa na nila ang kasamaan at hindi na itong titigil pa. Magpapatuloy sila at maghahanap ng mga panibagong gawain na magdudulot ng kapahamakan sa nakararami. Pero teka lang, gusto ko lang maitanong sa inyo. Given the fact na yung mutyang yun ay pumuprotekta sa ilang teritoryo na sabi nyo nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Posible ba yung sinasabi ni Zen na hawakan niya yung mutyang yun? For all I know, kung ganun kalakas ang kapangyarihan ng isang bato, isang mutya, o isang bagay, hindi ba parang imposible namang mahawakan ito? Lalong-lalo na ng isang uri ng normal na tao? Tama ba ako? Tama ba yung pagkakaunawa ko? Ang totoo niyan, yan din ang iniisip ko. Gaano bang kalakas tong mutyang pinag-uusapan natin? At paano bang nagagawa nitong protektahan ng iba't ibang panig ng mundo? Ang mga kabundukang tinutukoy nyo, parang hindi pa rin nagsisingkit sa isip ko At saka, paano nalaman ito ng mga espesyal na tao? Sinong nagsabi sa kanila? Ay, Bebe Beng. Ay, Officer Gwen. Ang dami nyo namang paano. Basta ganun na lang yun. Hindi ba't mas madaling isipin ng isang bagay kung hindi mo nang itatanong ang mga imposibleng masagot? At saka, obvious naman Malaman nila ito kasi may nagsabi sa kanila. Ibig sabihin, may nagtraidor sa mga nakakaalam ng mutyang yun. Hindi natin masabi kung mula sa kultong ito o sa ibang lahi o baka naman nagmula mismo sa waya. Hindi ba? Yung ibang waya, nakikipagtulungan sa mga espesyal na tao para naman sa sarili nilang interes. O malay mo, yung mga traidor na yun ang nagsabi tungkol dyan sa batong yan. Tungkol naman sa tinatanong nyo kung maaari itong hawakan ng isang katulad ni Zen, hindi ko pa rin natitiyak. Kasi simula ng pangalagaan nito ng aming angkan, maraming libong taon na ang nakakaraan. Wala pa ni isa sa kanila ang nangahas na hawakan ito. Sa paglipat ng mutyang ito sa iba't ibang parte ng kabundukan upang mapangalagaan, may mga espesyal na ritual na inihahanda at espesyal na uri ng sisidlan kung saan itong inilalagay upang maprotektahan ang parehong mutya at ang may tangan nito. Pero sa ngayon, imposibleng magawa yun.
Maraming taon ang isinasagawang ritual at paghahanda upang malikha ang sisidlan na paglalagyan ng mutya ng hunyango. Kaya naman, sa ganitong karahas na sandali at sa dami ng mga kalaban na maaaring kumuha nito, hindi tayo magkakaroon ng sapat na oras para gawin yun. Hindi ko masasagot yan, maliban na lamang kung makakausap natin ang aking ama. Oh, ayun, nasagot na yung mga katanungan nyo. Any more violent questions and reactions? Alam nyo, mas madali yung paraan na naiisip ko eh. Patayin natin ang lahat ng mga makakasalubong nating makikipag-agawan. Talunin natin ang bantay ng mutyang yun at hawakan natin yung mutya. Pag namatay tayo, ibig sabihin, hindi natin maaaring hawakan yun ng basta-basta. O diba? Problem solved. Ano? Mag-uusap-usap na lang ba tayo dito o aalis tayo? Manong, naibalot mo na ba yung mga natirang pagkain? Aalis na kasi kami at ililigtas pa namin ang kabundukang ito. Tama si Kulas. Ang mabuti pa umalis na tayo. May kakalabanin pa tayong mga malalakas. May mga ililigtas pa tayong mga waya. Ay, I will just pretend na hindi kong narinig yung una mong sinasabi, paring Zen. Nahuli sa sariling bibig yung isda. Kalabang malakas pala hanap nito eh. Tara na at mag-amok. Teka nga. Hello? Babaylan ng lupa. Ayos ka lang ba dyan? Natutulala ka ba sa akin? Loko ka pa rin, Kulas. Kay among Zin siyang nakatingin, hindi sa'yo. Ano ka ba, Duleng? Ay, sa kanya ba nakatingin? Akala ko akin eh. Hep, 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 hep. Pwede kang tumitig pero hindi kang pwedeng umibig. Marami kang masasagasaan. Baka madurog ka pa. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang, wag. Wag mong susubukan at masisira lang ang buhay mo. Mahal na Babaylan, kailangan na nating asikasuhin ang mga napinsala sa ating templo. Isa pa, wala pang opisyal na anunsyo mula sa diwata sa mga susunod nating gagawin. Hindi pa nating alam kung epektibo pa at maibisa pa ang kapangyarihan at otoridad ng asosasyon. Iminumungkahi ko na ngayon pa lamang, ihanda na natin ang ating sarili. Ano man ang maging pagpapasya ng mga diwata, tiyak, kailangan yung pangalagaan ang Tres Marias at hindi makakatulong kung hati ang inyong atensyon. So, sabihin mo lang nagsiselos ka at huling-huli ni paring Zen ang kiliti niyang babaylan nyo. Huwag kang mag-alala. At wala na rin kaming oras para makipaglandian dito. At saka ikaw naman, babaeng babaylan. Tama itong si paring Calixto. Bakit hindi mo na lang asikasuhin yung depensa ninyo dito? At bakit hindi mo na lang isaayos ang pagkakaorganisa ng iyong kulto? Para naman magkaroon sila ng silbi, hindi yung puro nood lang sa labanan. Tsaka, alam mo, hindi naman ako sa isang propeta at manghuhula ha. Pero, marami pang dagok at pagsubok ang kahaharapin nyo sa kabundukang ito. Maraming taon mula ngayon. Kaya kung ako sa inyo, pagtibayin nyo ang inyong mga kapangyarihan at kakayahan. Dahil who knows, baka biglang magkabanggaan kayo ng mga waya. Abay mahirap kapag ang kanilang Panginoon na ang inyong nagiging kalaban. You know what I mean? Teka, Kulas. Huwag mong sabihin na ang tinutukoy mo ay ang Cerberus. Paanong nalalaman mo ang tungkol dito? Paano mong nagawang maisip na posibleng matawag ang Cerberus at magdulot ng kaguluhan sa pagitan ng babaylan at ng mga waya? Magtapat ka. Ano pa ba ang ibang nalalaman mo? What? Anong ibig mong sabihin? Anong Cerberus? Wala naman akong sinabing ganun ah.
Di ba? Lahat naman ng mga angkan at lahi may mga itinuturing na Panginoon at mga sinasamba nila at mga iginagalang nila. Ganun lang ang ibig kong sabihin. Ikaw masyado kang malisyosa, Ninang eh. Kung ano-anong pinagsasabi nyo, kahit naman hindi kong sinabi, mapambintang ka. Ikaw ang may sabing may Cerberus. Abay, hindi ko nga alam kung ano yung Cerberus na yan. Ano ba yan yung kinakain na nilalagyan ng gatas? Paborito ko dun yung chocolate at saka yung mga parang prutas-prutas ang flavor. Paring Kulas, cereals yon. Hindi yun, Cerberus. Yung paborito mong kinain natin doon sa bahay ni Nanay Chuleng. Yan. Natumbok mo. Yung kinain natin na nilalagyan ng gatas. Ang sarap nun eh. Parang biskwit. Oh, yun nga yun, cereals. Anong Cerberus ka dyan? You're so funnying. Ang mabuti pa ay umpisa na natin ang paglalakad. Luna, ikaw ang mauna at ituro mo sa amin kung saan yung naramdamang huli ang presensya ng iyong amang hari. Doon tayo mag-uumpisa. Kailangan lang nating matiyak na hawak niya pa ang mapa at ang impormasyon sa kinaroroonan ng mutyang ito. Gwen, pasensya na kung nangunguna ako dito sa pagdedesisyon pero bago ang mission mo sa paghuli kay Maria, sa tingin ko'y mas mahalagang mission ito dahil baka hindi mo ring makumpleto yung gawain mo kung mapapasa kamay ng mga espesyal na tao ang mutyang tinutukoy nila. May kaunting kaalaman din naman ako sa mga tulad niyang mutya at anding-anting. Dahil nga sa'yo, sinubukan kong aralin din yan. Kaya alam kong isa yan sa pinakamahalagang bagay sa mga katulad nyo. Tsaka, hindi naman namin kayang tatlo lang kaming magtutungo doon sa kinaroroonan ni Maria kung nasa tuktok siya ng bundok. Kailangan din namin ng tulong nyo. Kaya siguro, unahin na natin yan. Isa pa, gusto ko na rin matigil ang kahibangan ng mga espesyal na tao. Hindi lang silang basta-bastang maaresto ng mga pulis kasi mukhang may umuprotekta sa kanila. Bawang mga aswang lamang ang tinutugis namin. Pero nagtataka nga ako kasi kahit nang napaka-notorious at marami nang nabiktima yung mga espesyal na tao, parang hindi silang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Malamang. Di syempre yung mga taga-gobyerno, espesyal na tao din ang pinaka-leader. That's the common sense I have. Wala ka ba nun? Ay nako. Kasi nung nag-aaral ka nung elementary, tanda mo, nandun ka sa bayabas, nangunguhan ng mga bunga. Kung hindi, nagbubuko. Hindi ka nag-aral ng mabuti, Officer Gwen. Sira, mukha na kitang tito. Ang bata-bata ko pa kaya huwag mo sabihin na magkaklase tayo. Boom, punit. Teto Kulas, how are you today? Loko ka. Hoy, for your information, I'm just turning to 21 years old yesterday. Basta, kailan bang birthday ko? Parang Jimeno, kailan bang birthday ko? Oh my God, meron na rin yata akong amnesia. Hindi ko nang maalala. Balo ka ba, paring Kulas? Next month pa yung birthday mo, di ba? Sabi mo sa akin. Di ba, plano pa nga natin, magloto-loto tayo at ehaw-ehaw kila Among Zen. Sabi nga ni Nanay Chuling, sagot niya na daw yung barbecue at saka yung ispatiki at saka yung salad, yung maraming parang bulating puti. Oo nga, yung buko salad. Ayan, mabuti pinaalala mo sa akin. Ay, kinabahan ako dun ah. Akala ko napalampas ko na yung napaka-importanting bagay para sa akin. Yung birthday mo? Hindi, yung kainan. Yung may barbecue at saka may salad. Ay, Parinzen, wag mong kakalimutang ipaalala yung kay Nanay Choring pag uwi natin ha. Mahalaga yun para sa akin. Memorable. Maaari na ba nating pag-usapan ulit yung tungkol sa mutya?
Rosa, Calixto, hindi namin kayong pipilitin na samahan kami. Alam kong mahalagang bagay ang gagawin nyo dito. Isa pa, kailangan nyong mapagtibay ang depensa nyo. Mawawalang saysay ang ginawa natin dito. Kung babagsak kayo, asahan nyo na siguro na maaring ilan sa mga taga-asosasyon ang magtanim ng galit sa inyo at maaring, alam nyo na, baka maulit na naman ang kaguluhan dito. Kaya naman kung ako sa inyo, ihanda nyo ang sarili nyo at ang mga pinakamalakas nyong mandirigma at sandata. At saka, Rosa, salamat dito sa mutyang to. Teka Zen, hindi ba iniabot mo na yan dun sa diwata? Hindi ba kinuha niya na yung mutya? Paano nasa iyo na naman yan? Ano bang nangyayari? Ha? Hindi ba ang sabi lang naman yung diwata? Iabot ko daw sa kanya yung batong hawak ko. Di inabot ko sa kanya yung batong hawak ko. Kung gayon, hindi kang nagbibiro nung sinabi mo sa amin na bato lang naman ang ibinigay mo sa diwatang yon. Paanong hindi niyang nahalata yon? Hindi malilinlang ang isang diwatang kagaya niya na may mataas na katungkulan. Papaanong hindi niyang napansin ang pag-abot mo ng isang ordinaryong bato lamang? Hindi kong alam kung paanong sasagutin yan pero batid ko naman na alam niyang ordinaryong bato lamang ang iniabot ko sa kanya. Siguro may mas malalim na kadahilanan siya pero malinaw sa akin na pinayagan niyang manatili dito ang mutyang ito. At sa tingin ko ikaw ang nararapat na humawak na ito, Babaylan. Ay, paanong nangyari iyon? Napakalinaw na nakita ko. Yun yung mutyang iniabot mo sa kanya. Kahit ako yun din ang nakita ko. Maliban na lamang kung ginamitan mo ng ilusyon yung batong iniabot mo sa kanya. Tama ba ako, binata? May ilusyong gamit yung batong yun? Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga pinagsasabi nyo. Tsaka, isa lang mga kong ordinaryong antingero. Paano ko magagawang gumamit ng isang ilusyon na mataas na antas ng karunungan? Isa pa, hindi ba mga hukluban lamang ang may kakayahan doon? Ay, tama siya. Mga hukluban lamang ang may karunungang gayon. Isa pa napacheck ko na sa aking gabay. At imposibleng magawa niya ngayon. Tayo na. Sayang ng oras natin dito. Kailangan nating magmadali dahil habang nag-uusap-usap tayo dito, patuloy na kumikilos ang mga espesyal na uri ng tao. Maaring iba't ibang grupo sila at maaring tama kayo. Mas malalakas ang iba kumpara sa mga nakaharap natin. Kaya naman kailangan yung maghanda dahil siguradong sasabak tayo sa labanan. Ang sabihin mo gusto mo lang sumabak sa labanan, knowing you. Hay nako Zen, siguro tuwang-tuwa ka sa isipan mo ngayon no? Kasi natutupad na yung pangarap mo bilang isang antingero ang makipaglaban sa mga masasama at makapangyarihan. Ginagawa ko to para magtagumpay sa misyon mo, Gwen. Ginagawa ko to para matulungan ng mga wayan na nangangailangan ng tulong at ma-rescue sila. Isa pa karangalan ng mailigtas mong isang hari, di ba? Kaya huwag mo sanang isipin na para lamang ito sa kagalakan ko, sa katuwaan ko at pakikipaglaban. Dahil nagkakamali ka. Puro ang intensyon kong makatulong. Kaya sanang tatandaan mo. Paring Kulas, bakit parang ang hirap paniwalaan ng sinasabi na Among Zen? Ay mens, may tiwala naman ako kay Among Zen. At saka, alam ko naman ang kapasiti niya. Pero bakit parang yung mga sinabi niya, singaw sa ilong? Parang hindi ako maniniwala. Loko, kahit ako hindi ako naniniwala. Kitang-kita naman sa mga mata niya. Nasasabik lang siya sa labanan. Ay nako, mauuto niya kaya yung si Officer Gwen? Parang mahirap din paniwalain. Parang tamang duda din eh. Pero tama naman talaga si Paring Zen. Kailangan nating wakasan ang kaibangan ng mga espesyal na tao na yan bago pang lumaganap ang virus nila sa buong mundo. At saka,
Di ba aswang si Apo Gildas? Bakit parang nakipagtutulungan siya sa mga espesyal na tao na yan? Ano ba talagang nangyayari sa mundong ito? Bakit parang labo-labo? At saka, asa na ba kasi sila, Fred? Napahawak na lamang sa mga kamay nitong si Zen itong si Valentina dahil sa agad na naramdaman ng dalaga. Ang masidhing pagnanais ng pagpatay at kaguluhan na nasa paligid lamang nila. Tila bang naroong malapit sa kanila ang ilang espesyal na tao na animoy may mga tinutugis. Ramdam niya ang pagnanais ng mga ito na pumaslang. Kaya naman upang mapigilan ang biglaang paglabas ng kanyang puwersa, ang biglaang pagkauhaw sa dugo, hinawakan niya na lamang ang kamay ng kanyang sinisinta upang mapakalma ang kanyang sarili. Bahagyang nakita nitong si Zen ang pagpula ng mga mata nitong si Valentina. Maging ang paghawak sa kanya, naramdaman niya ang kakaibang uri ng pagdaloy ng enerhiya mula sa dalaga patungo sa kanya. Unti-unti, naging banayad ito. Ngunit dahil sa hirap itong si Valentina, napigilan ng kanyang sarili, naroroong bigla na lamang siyang hinila ng binata, niyakap at sabay hinalikan sa pisngi. Kalmado ka na ba? Ayos ka na ba? Oo. Pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilan. Moleng balik, moleng balik. Uy, paring Jimeno, imbis nang hindi umuulan kung ano-anong pinaggagawa mo diyang orasyon. Paring Zen, tayo na, baka mauwi pa sa kwarto yung pinaggagawa nyo. Umalis na tayo at mukhang may naaamoy akong peligro sa paligid. Mukhang may nag-aantay ng sakit ng katawan. Mabuti pa, unahan na natin sila. Detective, okay ka lang ba? Are you feeling good today? Tonight? Right now? Mukhang namumutla ka. Kulang ka na siguro sa iron. Kulang yan sa lambing. Kulang yan sa halik. Paring Zen, bakit kasing si Valentina lang ang inalikan mo sa pisngi? Dapat pati yan si Detective. Tingnan mo, parang nagiging anemia tuloy siya. Ano ba kayo? Anong pinagsasabi niyong kulang ako sa dugo? Hindi, no? Pakapagod lang to. Tsaka Zen, huwag kang maniwala sa kanila. Valentina, hindi yun totoo. Oy, defensive! Alam mo, Valentina, dapat i-share mo naman ang blessing, hindi lang yung ikaw lang yung nakikinabang. Doon naman ay biglang ginulugulo nitong si Zen ang buhok nitong si Detective Karina habang hiningitian at kinakamusta ang pakiramdam. Bigla na lamang namula ang detective na parang hindi niyang alam kung anong gagawin. Ni hindi niya magawang tumitig ng diretso dito kay Zen dahil na rin sa mga ngiti nito na parang pakiramdam niya tinutunaw siya. Ano ka ba? Itigil mo nga yung pagtitig sa akin. Nakakainis ka. Tayo na, umalis na nga tayo. Leandro, Tibor, hali na kayo. Anong nangyari doon? Kinakamusta ko lang kung maayos ng pakiramdam niya. Mukhang mataas ang lagnat. Namumula. Nako, delikado to. Mukhang mataas ang fevers ni Detective. Paring Zen, kailangan niya ng comfort. Alam mo, napanood ko yan sa mga palabas Dapat kapag matutulog kayo, sa isang kumot lang kayo tas yayakapin mo siya ng mahigpit hanggang pagpawisan. Doon daw mabilis matanggal yung mga lagnat Try mo nga mamaya. Ngunit dito ay umalulong ang ilan sa mga nagbabantay na waya sa kapaligiran. Minarapat nitong si Prinsesa Luna ng ilan sa kanyang mga tauhan ay manatiling bantay sa labas ng templo ng Babaylan sa mga kagubatan upang mamatyagan
ang kaganapan. Ang alulong ng mga wayang ito ay hudyat ng engkwentro sa mga espesyal na uri ng tao. Doon ay hindi lang nagdalawang sabi pa itong si Zen. Mabilis na nagsikilos ang grupo. Mabilis na binuksan ang tarangkahan ng templo at sinugod ang lokasyon ng kaguluhan. Paring Zen, mauna na kami ni Paring Jimeno. Kailangan naming matulungan ng mga aw-aw. Tayo na. Ay, teka lang. Huwag nyo kaming iwan. Ano ka ba? Ang priority natin ngayon ay protektahan si Officer Gwen at hindi yung mag-isali sa kaguluhan. Huwag kang aalis dito. Panatiliin mong ligtas si Officer Gwen dahil mayayari tayo kay Chip. Ayos lang ako. Sige na, tulungan nyo na sila, Kulas. Tama si Carding. Huwag kang matigas ang ulo. Bantayan niyo siya. Kailangan lang naming tulungan ng mga waya. At doon nga ay nagulat itong si Loculas nang naroroong kasabay na nila itong si Zen sa bilis ng pagkilos. Maging itong si Valentina ay nakasunod lamang. Habang si Beng naman nagpaiwan upang samahan itong si Officer Gwen. Nanatili din itong si Karina sa tabi ng pulis para mambatas at kautusan ang mga binitawang salita nitong si Zen. Kaya naman mas minarapat nila ang manatili na lamang sa tabi nitong si Gwen. Batid nila na sa lahat ng naroroon, itong si Gwen lamang ang pinakamahina at maaaring punteryahin ng mga kalaban. Habang ang prinsesa naman ng mga waya kasama ang ilan pa sa mga tauhan niya ay naroroong nasa anyo na ng kanilang pagkahalimaw. Labis ang pagmamadali, labis ang pag-aalala dahil ang mga alulong ng mga wayang kasamahan nila ay mga alulong ng paghihirap, pasakit at kamatayan. May mga pangalat-kalat pa palang mga aso ditong pulol. Madali kayo. Patayin nyo ang lahat ng mga yan nang maihain natin sa hapunan. Napapagod na ako sa kakahanap sa kanilang hari. Kailangang mapaamin natin sila sa kinaroroonan ng mutyang yon. Huwag kang masyadong mainip. Sigurado ako sa ginawa nilang pagkahul-kahul. Marami pang waya ang patungo sa ating direksyon. Mas maraming waya, mas maraming pagkain. Malay natin, maging ang hari nila magtungo dito upang ipagtanggol ang kanilang mga tuta. Tama na yan. Huwag nyo nang paglaruan pa ang ating hapunan. Tapusin nyo na ang mga buhay nila. Naiinip na ako at nagugutom. Gusto ko nang kumain. Nararamdaman ko ang papalapit na puwersa ng mga waya. Ngunit hindi lamang sila. Mukhang may mga kasamaan sila ang mga abnormal. Mga hibang na antingero ang naririto patungo. Mukhang may ibig sumubok at humamon sa atin. Masaya ito. Napakasaya nito. Mauna na ako sa inyo. Sasalubungin ko sila. Tila bang uhaw na uhaw sa dugo ang lalaking ito. Sa kanilang 10, ito ang nagmamadaling sumugod upang salubungin ang puwersa nila Zen. Ngunit nang magsuot siya sa kadiliman, nang mawala siya sa paningin ng kanyang mga kasamahan, kasabay na naglaho nito ang kanyang presensya. Mukhang napasobrang takbo mo, kaibigan. Pasensya ka na. Nagmamadali ako.
umpisa na naman. Si Renato, itinago niya na naman ang kanyang presensya upang manghuli ng mga biktima. Hindi lang nagbago ang lalaking yun. Palagi na lamang gustong mauna sa pagpatay sa ating mga kalaban. Pabayaan mo na. Libangan niya na lamang yan. Isa pa, napakasipag ni Renato sa pagpapabagsak sa ating mga kalaban. Kaya naman nararapat lamang na hayaan natin siya sa kanyang kasiyahan. Tama ba ako? Hindi pa ba nating papatayin ang mga wayang ito? Hantayin muna natin ang iba. Importanteng maramdaman nila na buhay pa ang kanilang mga kasamahan. Magkakakonekta ang kanilang pandama at isipan. Kaya kapag pinatay natin ang mga ito, malalaman nila na wala ng saysay pa ang magtungo dito. Baka masayang lamang ang pagkakataong ito. Kaunting tiis na lamang. Ano to? Mukhang hindi lamang kayong mga pipitsuging organisasyon ah. Mukhang malaking isda ang backer nyo sa pagkakataong ito. Interesante. Gusto kong makilala kung sino sa gobyerno ang tumutulong sa inyong lahat. Narinig ni Zen na papalapit na ang kanyang mga kasamahan. Naroroon na ang nag-uunahan itong si Jimeno at si Kulas at nagkukulitan. Kaya naman mabilis na siyang kumilos upang salakayin ang mga taong may hawak sa mga waya. Isa dito ay ang hari. Lingid sa kaalaman ng mga espesyal na tao. Hawak nila ang hari ng mga waya na noon naman ay tila bang isang ordinaryong waya lamang dahil sa pagbabalat kayo nito. Batid niya na isa siya sa mga punterya ng mga kalaban. Kaya naman hanggat maaari, ibinaba niya ang kanyang presensya at maging ang kanyang anyo at ang kanyang kasuotan ay sa parehong mga utusan lamang na waya o mga mandirigmang waya. Ngunit isa siya sa naroroong nakasubsob sa lupa habang nababantayan ng 4 sa mga malalakas na espesyal na uri ng tao. Hindi niyang magawang pumiglas dahil alam niyang sa oras na gawin niya ito, mamamatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Itutuloy. Magandang gabi mga ka-midnight at maraming salamat sa muling pakikinig sa ating kwento sa gabing ito. Bukas po ay mag-uumpisa ang labanan nitong sila Zen at ng mga taong naninirahan sa kabundukan. Ngayong malapit nang matagpuan ng pangkat nila ang hari. Posible na kaya ang matuntun nila ang kinaroroonan nitong nakakaintrigang mutya ng hunyango? Ano kaya ang pinagkaiba nito sa mutya ng itim na hunyango? At ano kaya ang magiging silbi nito sa ating kwento? Pakatutukan po natin yan at abangan kung sinong malahalimaw na lakas ng tao ang makakatapat ni Zen. Dito lamang po yan sa alias itim na hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Patuloy nating suportahan ang video na ito at ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share. At kung hindi ka pang nakasubscribe ay mag-subscribe ko na po sa ating channel at suportahan ang membership program at ang ating Proyekto Piso na nasa pinned comment ang detalye. Yun lamang po sa gabing ito. Manatili tayong ligtas. Ito po ang inyong Midnight DJ.